Mang Berto, nakita mo ba si Chichay? Paimpol niyang tanong sa matanda, habang iginagala ang paningin sa buong paligid ng bahay niya. Gising na ba siya? Si Yaya nasaan? Umalis silang dalawa, bakit mo na itanong? Magre-request lang po ako sa yaya ko ng mino. Para po kasing gusto kong kumain ng kerker ngayon Ganoon ba? O siya, sasabihan ko agad si Pasita pagdating nila. Salamat po. O, saan ka napupunta? Matutulog po ulit ako dahil inaantok pa po ako, pagsisinungaling niya pero ang totoo, ay sa kwarto siya ni Yaya Pasita at Chichay pupunta. Pagdating niya sa tapat ng kwarto ng dalawa, ay napalunok muna siya sa baybuga ng hangin. Pagpasok niya sa loob ay hinanap niya agad ang mga gamit ni Chichay. Magbabaka sakali siya na baka may makuha siyang impormasyon, na maaaring magturo sa kung ano ba talaga ang trabaho nito at totoo nitong pagkatao. Maingat niyang hinalungkat ang mga gamit nito, pero kahit isa ay walang siyang nakita o nakuha man lang. Pawis na siya pero wala pa rin siyang napapala, kaya huminto muna siya saglit at pinagmasdan ang paligid ng kwarto ng dalawa. Hindi siya titigil hanggat wala siyang nakukuhang impormasyon. Kagaya na lang kung paano siya kumuha ng ebidensya, laban sa katunggali ng mga kliyente niya. Aalis na sana siya, nang may makita siyang isang bagay na nakausli sa likod ng drawer nito, kaya naman mabilis niyang tinungo yun. Binuhat niya paikat ang drawer ni Chichay, at nanlaki ang mga mata niya nang makita niya ang iba't ibang klase ng armas at patalim, na nakalagay sa ecobag na dala nito ng araw na dumating ito dito sa bahay niya. Nang marinig niya ang boses ng yaya niya sa ibaba, ay ibinalik niya agad sa dating pwesto ang drawer ni Chicha, sabay takbo ng mabilis pabalik sa kwarto niya. Nakita mo na ba? Halos mapalundag siya sa naging tanong ni Chichay sa kanya. How did she get here? Sa terrace na naman ba ito dumaan? I guess, nakita mo na ang itinatago kong sikreto. Sino ka nga ba talaga? Ano ba talaga ang totoo mong pagkatao? Bakit nandito ka sa bahay ko? Bakit dito ka pumunta? Ano ba ang pakay mo sa akin? Sa amin? Sunod-sunod niyang tanong. Ngumisi lang ito sa kanya at pagkatapos, ay bigla na lang nitong inalis ang wig nito bago isinunod ang suot nitong pekeng ngipin. Gusto mo ba talagang malaman ang totoo? Fine. I will answer all your questions but please, take it slowly dahil pagod pa ako. Kumuha ito ng unan at baliwalang humiga sa ibabaw ng kama niya at pagkatapos ay pumikit ito. Sige na, magtanong ka na. Who are you? Isabela, matipid nitong sagot kaya napaismid siya. Isabela lang. Isabela Garcia, how old are you? 24. Why are you here and what are you? Imbes bigla itong nagdilat ng mga mata dahil sa naging tanong niya. Gusto mo ba talagang malaman? Oo, tinapik nito ang espasyo sa kama niya. Sasabihin ko, pero, umupo ka muna rito. Hindi niya alam kung susundin niya ba ito o magmamatigas siya. Come on, I won't bite you. Dahan-dahan siyang umupo sa tabi nito. Talk. Are you sure that you want to know everything? Yeah, tell everything to me from the beginning. Pwede bang maya-maya na? Pagod pa kasi ako Pumikit na ulit ang magaling na babae, pero ang kamay nito ay napansin niya na nakapatong sa hita niya, kaya naman mabilis niyang inalis iyon sabay tayo. Hindi porke maganda ito sa totoong buhay, ay pwede na siya nitong landi-landiin. Pwede ba akong makahiram ng t-shirt? Bakit? Maliligo ako bago matulog. Ba't hindi ka maligo doon sa kwarto niyo ni Yaya? Hindi ako nakakatulog ng maayos doon, dahil ang daming kwento ni Aling Pasita palagi, sabi nito. Pagod na pagod ako, kaya gusto ko sanang matulog kahit 2 oras lang. Kung ano-ano kasi ang ginagawa mo kaya hindi ka na pinapatulog ng konsensya. Napahinto siya bigla nang tingnan siya nito ng walang emosyon, kaya wala sa sarili na itinuro niya ang closet niya. Kumuha ka na lang doon. Bahala ka nang mamili kung ano ang gusto mo. Thank you, anito sabay ngiti na may kasamang pagpapakyut sa kanya. Kapag hinanap ako ni Aling Pasita, sabihin mo hindi mo ako nakita Para itong pagod na pagod dahil nanghihina itong bumangon. Oo, tamad niyang sagot. Ang daming alam. Sandali lang. Hindi man lang siya nito nilingon dahil tuloy-tuloy ito sa loob ng banyo niya. Sasabihin pa naman sana niya na walang towel sa loob. Tawag nito sa kanya gamit ang first name niya. Ang dami talaga nitong alam sa buhay niya samantalang siya,
tunay na pangalan pa lang nito ang alam niya. Bakit? Pahiram ako ulit ng isang damit. Bakit ba? Bilasan mo na, huwag ka nang magtanong. Oo na, inis siyang tumayo para ikuha ito ng damit sa closet niya. Oh, heto na. Inabot niya agad dito ang damit na kinuha niya, at pagkatapos ay bumalik na ulit siya sa kama niya. Paglabas nito mula sa banyo, ay nakita niyang suot nito ang kinuha niyang damit, dahil ang kinuha pala nitong damit ay yun ang ginawa nitong pamunas. Kumunot ang noo niya nang mapansin niya na wala itong suot na panloob kahit na isa, kaya nag-iwas agad siya ng tingin. Pwede mo ba akong ikuha ng panty at bra sa kwarto namin ni Aling Pasita? Seryoso ka ba? Tumanggo ito, wala kasi akong suot ngayon eh. Alangan naman na isuot ko ulit yung hinubad ko kanina. Sige na, bukas ilalabas kita para mag-date. Wala akong balak na sumama sa iyo kahit pa sabihin mong ikaw ang gagastos lahat, prangka niyang sabi. Anong akala nito, na basta-basta lang siya sumama sa hindi niya gaanong kilala? Inaantok na talaga ako, sa halip ay sabi nito, at basta na lamang nitong ibinagsak ang sariling katawan sa ibabaw ng kama niya habang padapa ito, kaya bahagya niyang nakita ang puwete nito. Napakabastos naman ng babaeng to. At dahil siya ang nahihiya sa ginagawa nito, ay agad siyang tumayo para ikuha ito ng kumot para takpan ang ibang parte ng katawan nito. Kanina pa nakamasid si Rafael sa natutulog na babae. Maganda ito, makinis at maamo ang mukha, pero sa kabila ng maganda nitong anyo, ay nagtatago ang nakakatakot nitong katauhan. Napabuga siya ng hangin. Hindi tuloy siya makapag-focus sa trabaho niya dahil dito. Akala niya sasabihin na nito ang lahat sa kanya pero hindi pa pala. The only thing he knew about her was her name and her age. Ni hindi niya alam kung saan ba ito nakatira. Saan ba pamilya nito o kung ano ba talaga ang trabaho nito. Naalis niya lang ang tingin dito nang makarinig siya ng katok sa labas ng pinto ng kwarto niya. Rafael, tulog ka pa ba? Hindi niya alam kung pagbubuksan niya ba si Yaya Pasita niya, o hindi na lang papansinin para isipin nito na tulog pa siya. Kerker ba ang gusto mong ulamin ngayon? Hindi siya sumagot. Sa halip ay kinuha niya ang cellphone niya para i-text na lang ito. Sinabi niya sa text na wala siya sa kwarto niya dahil lumabas siya para mag-jogging. Sinabi niya rin na mamaya pa siya babalik kaya wag siya nitong hahanapin. Berto, akala ko ba nasa loob si Rafael? Narinig niyang tanong nito kay Mang Berto. Nasa labas daw siya eh. Kerker daw ba talaga ang gusto niya ngayon? Oo raw eh, sagot ni Mang Berto dito. Matagal na raw kasi siyang hindi nakakatikim ng ganoon, kaya gusto niyang mag-request ng kerker. Ay teka, matawagan nga. Nang mag-ring ang cellphone niya, ay mabilis niya itong pinatay para hindi nito mapansin na nasa loob lang siya. Abay ayaw sagutin, hayaan mo na, kerker talaga ang sinabi niya kanina. Yun na lang ang lutuin mo para gumaling agad ang sugat niya. Minsan na nga lang mag-request yung tao, nagdadalawang isip ka pa. Maraming problema ngayon ang batang yun kaya ibigay mo lang ng ibigay ang gusto. O siya, yun ang lulutuin ko syempre. Yun ang request ng alaga ko eh. Narinig niyang sabi ng yaya niya. Narinig niyang papalayo na ang hakbang ng mga ito, kaya alam niya na wala na ito sa labas ng pinto. Doon lang siya nakahinga ng maluwag. Hindi niya kasi maisip kung bakit dito pa napili ng babaeng to na matulog, imbes na sa guest room na lang sana. Perwisyo talaga, makalipas ang 3 oras, ay nagdilat na ito ng mga mata. Akala niya ay babangon na ito pero hindi nito iyon ginawa, dahil tatagilid lang pala ito ng higa para panuurin siya ng hindi kumukurap. Bakit? Tanong niya, nakakailang ang mga titig nito. Nakakailang na nakakatakot. Ngayon niya lang napansin na kulay gray pala ang mga mata ng babaeng to at saka pointed nose din. Nakakatawa lang, dati kasi hindi niya ito kayang titigan ng matagal, kaya siguro hindi niya napapansin ang mga bagay na nakikita niya ngayon. Anong problema mo? Kung makatitig kasi ito, ay para na siyang hinuhubaran. Wala, bumalik ka na sa kwarto mo, pagtatuboy niya pero parang wala itong naririnig, dahil tuloy pa rin ito sa ginagawa nitong pagtitig sa kanya. Ang sabi ko, umalis ka na dito sa kwarto ko dahil matutulog ulit ako. E di matulog ka, ba't hindi ka matulog? Paano ako matutulog, nandito ka? Queen size naman tong kama mo ah. Kahit nga 4 tayo ni Naaling Pasita dito, magkakasya pa rin tayo katwiran pa nito.
Nang mapatingin ito sa braso niya ay biglang naging pormal ang itsura nito at unti-unting bumangon. Kumusta yang sugat mo? Ayos lang. Patanjin nga. Wag na. Iniwas niya ang braso niya rito kaya sinaman siya nito ng tingin. Paano? Naiilang kasi siya sa porma nito, pero ang babae ay parang hindi man lang naiilang sa kanya. Kung nakita siguro ng yaya niya ang babaeng to kanina habang tulog, ay baka isipin nito na may nangyayari na sa pagitan nilang dalawa. Sa bagay, hindi naman siguro nito iisipin na ang babaeng nandito sa kama niya at si Chichay ay iisa. Titingnan ko lang kaya wag kang maarte, sabi nito. Hindi may pinta ang mukha nito habang pinipisil-pisil ang braso niya. Masyado ka kasing maawin kaya ka napapahamak. Alam mo nang may patalim ang gagong yun, lumapit ka pa talaga. Hindi ko napansin, sabi niya. Malay ko ba? Sa susunod, maging alerto ka. Igala mo lagi ang mga mata mo sa paligid, hindi yung konting paawa lang ay ibigay ka kaagad. Hindi naman kasi dapat aabot doon, kung hindi mo sinaktan yung babaeng yun. Tumawa ito ng pagaksabay lapit ng husto sa kanya, hanggang sa maging isang dangkal na lang ang pagitan ng mga mukha nila. Alam mo bang plano nilang lagyan ng ipinagbabawal na gamot ang mga iniinom nyo? Kung wala ako roon, tiyak na napahamak na kayo. Hindi ka na nga nag-thank you sa akin, tapos nagagalit ka pa. Sorry, sabi niya na lang. Kiss mo ako para mapatawad kita. Yumigkas ang kilay niya sabay isman. Hindi ako nakikipaghalikan sa mga taong hindi ko kilala, sabi niya. Nagulat na lang siya nang hawakan nito ang panga niya, at mabilis siya nitong ginawaran ng halik sa mga labi niya. Di na ako nagtatampo dahil nabayaran mo na sa pamamagitan ng matamis na halik, baliwalang sabi nito at lumayo na. Hahampasin niya sana ito ng unan kaya lang nahuli siya nito, kaya mabilis niyang naibaba ang unan na hawak-hawak niya. Galit ka, may sinabi ba ako? Akala ko galit ka eh. Bumalik ulit ito sa paghiga. You can call me Isa or Bella. Hindi siya sumagot. Where's your cellphone? Wala akong cellphone, sagot niya rito. Seryoso akong nagtatanong, kaya sagutin mo rin ako ng seryoso, sabi nito na ngayon ay seryoso na. I want you to save my number, so that you can contact me anytime, especially when you're in danger. Wala akong kaaway, kaya walang dahilan para mapahamak ako. Ang mga taong nakapaligid sa iyo, ay maaari mong maging iyong kaaway, at ang patuloy na mga bagay sa mundong ito ay nagbabago, kaya't huwag ka masyadong sigurado, dahil hindi ka makakatapak sa parehong batis ng paulit-ulit. Anong ibig mong sabihin? Naguluhan kasi sa sinabi nito. Hindi man ito masabi ang pinapanto nito, pero alam niya na binibigyan siya nito ng babala. Take care of yourself always because I am not always around. I put a gun under your bed. Use it when needed. Isabela, ano ba talaga ang mga nangyayari? Masarap pala sa pandinig kapag tinatawag mo ako sa tunay kong pangalan, pag-iiba nito at tipid na ngumiti. Unti-unti na kasi akong nasasanay sa pangalan ko ngayon na Chichay eh. Your friend Ricky called me a horse yesterday. He said he will give me more grass when we meet again. Sa lahat ng mga kaibigan mo, siya ang masama ang ugali, tapos sunod si Miguel. Nagbibiro lang yun. Seryoso siya noong sinabi niya yun. Marami lang iniisip ang kaibigan ko kaya wag mo na siyang patulan pa, pagtatanggol niya kay Ricky. Ang lalaking yun kasi ay hindi talaga napipigilan ang bibig. Sasabihin talaga nito kung anong gusto nitong sabihin, at wala itong pakialam kung makakasakit ito o hindi. Gayunpaman, mabuti itong kaibigan dahil mahigit 2 dekada na silang magkakasama at nagdadamayan. Parang hindi naman. Pakiramdam ko, galit talaga siya sa akin, sabi nito na halatang nagdadamdam. Maya-maya pa ay tinitigan na naman siya nito. Siguro, sinisiraan mo ako sa mga kaibigan mo kaya lahat sila galit sa akin. Hindi ako ganoon. Ba't sinabihan akong magnanakaw ni Miguel? Nag-iwas siya bigla ng tingin at kunway itinutok ang mga mata niya sa laptop na nasa harapan niya at nagpipindot doon. Pinapakain naman daw ako ng maayos tapos nagagawa ko pang magnakaw. Hindi na raw ako nahiya. Siguradong sa impyerno daw ako mapupunta. Wala akong alam dyan. Tuluyan ko na lang kaya sila. Napahinto siya sa pagpipindot-pindot at mabilis itong binalingan. Subukan mo, naghahaman niyang sabi. Simula nang dumating ka rito, halos wala nang magandang nangyari sa buhay namin. Lagi mo akong binibigyan ng sakit ng ulo,
tapos ngayon naman inilalapit mo kami sa disgrasya. Wag lang talagang may mangyari sa mga kaibigan ko pati na kina Yaya, Pasita at Mang Berto, dahil kapag may nangyari sa kanila, sisisihin kita habang buhay. Hindi niya na napigilan ang bunganga niya. Anong akala nito, insekto lang ang katapat ng mga tao, na pwede nitong patayin kung kailan nito gusto. Sa sobrang inis niya, ay isinara na niya ang laptop niya at padabog na tumayo. He want to get out of here, bago pa man may lumabas na kung ano sa bibig niya na laban kay Isabela. Saan ka pupunta? Hinarangan ni Isabela ang daraanan niya. Hindi ka pwedeng umalis dahil delikado. Sino ka para pigilan ako? Suplado niyang tanong. Hindi kita kano-ano kaya bakit kita susundin? Look, I'm sorry. I was just joking back then about your friends, sabi nito. Hindi na mauulit. Again, I'm sorry. Nakita niya ang sensibilidad sa mga mata nito, kaya naman mabilis na nawala ang inis niya rito. Nagbibiro lang naman ako kanina pero sineryoso mo. Hindi mo ba talaga sasabihin sa akin kung ano ang mga nangyayari? Sina Mang Berto at Yaya Pasita, kailangan ko rin silang protektahan. Pero, paano ko magagawa yun, kung ako mismo hindi ko alam kung paano sila mapoprotektahan dahil nga, wala rin akong alam sa mga nangyayari. So please, nakikiusap ako, gusto kong malaman ang lahat tungkol sa'yo, at ang dahilan kung bakit ka nandito sa bahay ko. Pumikit ito kasabay ng paghinga nito ng malalim. I'm an assassin, pagbubunyag nito. May nagutos sa akin na patayin ka bilang kabayaran, para sa taong namatay dahil sa'yo kaya ako nandito. Ano? Sino? Hindi ko alam. Hindi pa kami nagkikita. Kliyente mo tapos, hindi nakikipagkita sa iyo ng personal. Hindi ka ba nagtataka roon? My God, wala akong natatandaan na mayroon akong inagrabyadong tao, kagaya ng sinasabing kliyente mo. Nagpapadala lang siya ng tao para kausapin ako. Anyway, I have a safe house in Bicol. I need to bring Aling Pasita and Mang Berto there for their safety. Don't worry, hindi sila mapapahamak doon dahil malayo yun sa kabihasnan. How about my friends? Nag-aalala niyang tanong. How about them? Don't worry about them. Ang problem mo ngayon ay ang sarili mo. Tumango siya. Huwag kang mag-alala. Hindi kita pababayaan anak ng. Bigla na lang may bumaril sa braso ni Isabela gamit ang silencer kaya napamura ito bigla. Mga walang hiya sila. Kinuha nito ang armas na nakapatong sa bedside table niya, at patakbo itong sumilip sa terrace. Yumuko ka Ace. Utos nito sa kanya. Huwag kang tatayo kung ayaw mong matamaan ka. O okay. Agad siyang yumuko. Sana lang ay hindi naririnig ni Yaya Pasita at Mang Berto ang ingay dito sa loob ng kwarto niya, na dulot ng mga gamit niyang nababasag dahil tinatamaan ito ng mga bala ng baril. Isa, careful please. I will. He wanted to help her but he didn't know how. Sa kanilang mga magkakaibigan kasi, ay si Ricky lang ang magaling bumaril. Wala siyang alam sa mga ganito, kaya hindi niya alam kung paano makakatulong kay Isabela. Nang tumalon ito mula sa terrace ay gumapang siya ng mabilis patungo roon, para sumilip. Sa maliit na siwang, ay nakita niya kung paano ito makipagbuno sa 6 na lalaki. He wanted to help her badly, kaya kahit wala siyang alam ay dinampot niya ang baril na inilagay nito sa ilalim ng kama niya, at maingat na binuksan ang pinto ng kwarto niya. Dahan-dahan niyang binagtas ang hagdan at bawat hakbang niya ay may kasamang pag-iingat. From here, kitang-kita niya na isang lalaki na lang ang natitirang kaharap ni Isabela dahil ang 5 ay napatumba na nito. Isabela, tawag niya dahilan para mabilis siya nitong tapunan ng tingin. Mag-ingat ka. Nang makita niya na kulay pula na ang kaninang puti niyang damit, ay halos takasan na siya ng ulirat. Hindi siya pwedeng mamatay. Aniya sa kawalan habang pilit na ikinakasa ang baril na iniwan nito sa kanya. Naikasa niya nga pero hindi naman niya may tutok sa target, dahil sa sobrang bilis ng kilos ng dalawa ay nahihirapan siyang puntiryahin ang kalaban ni Isabela. Ang ginawa niya ay pumunta siya sa bodega para kumuha ng 2x2 doon. Nang makakuha siya ay patakbo siyang lumapit sa dalawa, pero bago pa man siya makalapit ay tinutukan na siya ng baril ng kalaban ni Isabela, kaya naman naistatwa siya sa kinatatayuan niya. Nang akmang kakalabitin nito ang gatilyo, ay bigla siyang napapikit ng mariin para hintayin ang katapusan niya, pero hindi iyon nangyari dahil ang lalaking balak siyang barilin ay bumagsak sa harapan niya.
Bumagsak ang ulo nito sa paanan niya kaya mabilis siyang napaatras. Nang tingnan niya si Isabela ay nakabitin pa rin ang hawak nitong baril sa ere habang umuusok pa ito. Miguel, send someone here to clean the mess, narinig siyang sabi ni Isabela, habang nakahawak ito sa sariling tainga. Bilasan niyo bago pa may makapansin. Okay, bye. Thank you. Ayos ka lang. Nag-aalala niyang tanong na sinagot nito ng isang tango. Nilapitan niya agad ito matapos nitong makipag-usap sa kung sino. Yung braso mo, gamutin natin. Wala to, sagot nito at mabilis ang mga hakbang na pumasok sa loob ng bahay niya kaya wala siyang nagawa kundi ang sumunod dito. Hey, saan ka pupunta? Tumakbo kasi ito paakyat sa hagdan. Magbibihis lang ako. Okay. Habang nasa taas si Isabela ay inilok niya muna ang pinto at pagkatapos, ay nagtungo siya sa kusina para sunod-sunod na uminom ng tubig hanggang sa kumalma na ang puso niya. Kung sino man ang taong nasa likod nito, ipinapangako niya na makukulong ito habang buhay. Ace Rafael, tawag nito na agad niyang sinagot. Nandito sa kusina, nakasuot na ito ngayon ng 6-pocket pants ha pinarisan nito ng itim na t-shirt. Sorry, namantsahan na yung damit mo, paghingi nito ng dispensa. Palalabhan ko pa. Itapon mo na lang yun, sabi niya. Nang maalala niya ang yaya niya pati na si Mang Berto, ay nagpaalam muna siya rito. Nasa biyahe na sila, sabi nito dahilan para mapahinto sa pag-alis. Ha, paanong nasa biyahe? Saan sila pupunta? Sa safe house. Ayos lang ba sila? Ayos lang. Ang sugat nito sa braso ay hinahayaan lang nitong tumulo. Nakita niya na wala man lang itong ginawa para matigil ang pagdurugo. Kaya naman patakbo siyang pumunta sa kwarto niya para kumuha ng malinis na tela. Nang makakuha siya ng tela ay bumaba rin agad siya at binalikan ito. Napapamura siya habang tinatalyan ang braso nito dahil baka maubusan ito ng dugo. I'm okay, don't worry, sabi nito kaya napatingala siya rito. Nagawa pa nitong tapik-tapikin ang likod niya para hindi siya mag-alala. Can we just go to the hospital? Nang kapain niya kasi ang braso nito ay may nakapa siyang medyo matigas. Please. Wala ta, braso lang ta, ano ka ba? Malayo sa kamatayan ta, paniniguro nito at pagkatapos ay may kinuha ito sa bulsa nito na maliit na patalim. Ang tela na inilagay niya sa braso nito ay unti-unti nitong hinubad kaya naguluhan siya sa pinaplano nito. Isabela, are you alright? Ano ba ang gagawin mo? Hindi ito sumagot. Sa halip, tinungo nito ang stove at binuksan. Pagkatapos nitong mabuksan ang stove ay itinapat nito ang patalim doon, at hinintay na uminit ng husto bago tinusok ang sarili nitong braso. Napamura siya habang nakamasid dito. Nagtitipid ka ba? Ako ang bahala sa magiging bill mo sa ospital kaya ihinto mo na yan. Ginawa ko na dati kaya magagawa ko rin ngayon, sabi nito. Buo-buo na rin ang pawis nito sa noo. Medyo malalim pala. Then stop. Sa halip na huminto ay mas lalo pa nitong idiniin ang patalim sa braso nito hanggang sa magtagumpay ito na maalis ang bala. May alak ka ba dyan? Tanong nito. Pwedeng pahingi, yung nakakalasing sana. Para saan? Basta, wait. Maghahanap ako. Mabilis niyang tinungo ang ref niya. Mapalad siya dahil nakakita siya ng beer in can. Agad niyang dinampot iyon at ibinigay kay Isabela. Oh heto na. Ano bang gagawin mo kasi dyan? Iinuman syempre, mabilis nitong binuksan iyon at dire-diretsyong nilagok hanggang sa maubos agad. Wala bang mas matapang? Bakit ba kasi? Medyo makirot kasi. Gusto ko sanang malasing para maging manhid ako. Pwede bang makisuyo? Pwede mo bang linisan tong braso ko? Of course. Kukunin ko lang ang medical kit ko, anito at pansamantala itong tinalikuran. Nang makuha niya ang kailangan niya ay wala na ito sa pwesto nito pagbalik niya kaya naman bigla siyang nataranta. Isabela, nasaan ka? Isabela, dito sa sala, mahina nitong sagot. Nadatnan niya itong nakaupo sa sofa habang nakasandal. Pagkatapos nito, mag-impake ka. Bakit? Ilalayo muna kita rito, saka ka na bumalik kapag wala ng problema. Huwag kang mag-alala dahil kahit wala ka ay may magbabantay pa rin dito ganoon din sa bagong bahay na binili mo.